Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Susan. Walang eksaktong taon. Legazpi. Kilala si Lolo Danilo bilang malupit sa pagdidisiplina. Bawat mali ng mga apo ay katumbas ng paglatay ng latigo o hindi kaya naman anumang bagay na mahawakan. Palagi din siyang pasigaw kung magsalita. Hindi matandaan kung kailan ito nagbaba ng boses. Ang ugaling ito ang dahilan kung bakit iniwanan ng asawa. Ang mga anak ay nag-alisan matapos makapag-asawa. Mag-isa sa mahabang panahon hanggang sa dumating ang mga apo na sina Susan, Dino at Marco. Parehong hindi kasundo ang mga magulang. Pinalayas dahil sa ugaling minana kay Lolo Danilo. Pagdating sa tahanan ng matanda, hindi magkaisa. Sigawan, sagutan, pisikalan. Ilan lamang sa araw-araw na kaganapan sa buhay ng maglolo. Gayunpaman, nanatili sa poder nito kahit hindi lilipas ang araw na walang napagbuhatan ng kamay. Bukod sa wala nang mapupuntahan, may parte sa kanila na gustong nasa tabi ng matanda. Sa kabila ng ugali ni Lolo Danilo, hindi may tatanggi ang pagmamahal sa mga apo. Hindi man aminin sa salita, halata naman sa kilos. Ilang beses nasangkot sa rambulan ang magpipinsan, pero sa tuwing magkakagipitan, maaasahan ito at handang ipaglaban ang mga apo. Kahit na sila pa ang may kasalanan. Ilang ulit nang nagkaharap sa barangay dahil sa kaguluhan. Gayunpaman, sinisigurado ng matanda na mapapawalang sala ang mga apo. Ito ang bagay na bumilib sina Susan, Dino at Marco. At ito rin ang rason kung bakit kampante sila sa oras ng away. Hoy, masyado kayo maangas. Anong ginagawa niyo? Hindi kayo taga rito, kaya pwede ba umalis na kayo? Umaas na pang siga ang patpatin. Sandali, maganda ang kasama niyo. Papatulang ko sana kaso parang hindi naman babae. Wika ni Frankie, isa sa madalas na kaaway ng magpipinsan. Nagpahinga sila sandali sa tabi ng ilog. May mangga na hitik ang bunga. Namitas ng tig-iisa, bagay na kinagalit ng lalaki. Wag na wag mong inaasar ang pinsan ko kung ayaw mong mabugbog. Pinagsasasabi mong nag-aangas. Namimitas lang kami ng mangga. Inaano ka ba namin? Naalerto ang magpipinsan nang lumapit ang grupo. Hindi naman maramihan. Nasa bilang ay 5. Kilala nila ang ugali ni Frankie kaya naging maingat. May lahing mambabarang ang lola nito. Hindi niyo pa rin ba nauunawaan ang gusto kong sabihin? Umalis kayo rito dahil sa kabilang sityo ang tahanan niyo. Baluarte ko to. Anumang nasa paligid ay pagmamay-ari ko. Ikaw yung nagmamayabang dyan eh. Kung makaangkin, akala mo ikaw yung may-ari ng buong mundo. Wika ni Susan. Umalis na lang tayo. Huwag nang patulan yan. Mambabarang yung lola niyan eh. Wika ni Dino na narinig ni Frankie. Aba, dapat lang matakot kayo sa akin kung ayaw niyong may tuberang insekto dyan sa katawan niyo. Isang sabi ko lang kay Lola, may gagapang dyan sa tiyan niyo. Hindi na pumatol. Nagmamadaling umalis pero pagdating sa unahan, humarang ang grupo. Walang pagdadalawang isip na nagsuntukan. Gumante ang magpipinsan, hindi nagpatalo. Sa uli bugbog sarado ang grupo ni Frankie. Walang binatbat sa karunungan ng mga ito. Lumaking barumbado kaya sa pisikalan ay may laban. Iniwan silang nakabulagta. Pagdating naman sa tahanan, nag-alangan sa pagpasok dahil nakaabang sa pintuan si Lolo Danilo. Nasa likod ang mga kamay.
tanda na merong hawak na sinturon. Nagtulakan kung sino ang mauuna nang sumenyas ang matanda na lumapit. Sa huli si Susan ang humakbang. Kaagad na pangiwi matapos paluin ang sinturon. Sigaw naman mula kay Dino at Marco, parehong nakahawak sa hita. Naupo sa bangko ang tatlo. Inantay ang sermon ng matanda. Nambugbog na naman kayo sa kabilang setyo. Dumating pa rito ang balita, mga perwisyo talaga kayo. Apo ni Manang Juliana ang kinalaban nyo. Matigas ba ang buto nyo para kayanin ang barang, ha? Ang sarap yung isako at ipaano doon sa ilog. Wika ni Lolo Danilo. Sila naman ho yung nauna. Gumanti lang kami. Hindi namin nahayaan na mabugbog kami. Sumasagot ka pa. Ikaw, kababae mong tao, ang lakas mong magamon sa mga lalaki. Umayos ka ng asta, babae ka. Porket babae hindi na pwedeng manapak? Buti nga, sapak lang yung inabot sa akin eh. Kung hindi ako nakapagpigil, baka binalian ko ng buto yun. Aray ko! Napasigaw matapos silahin ng tenga. Napayuko ng batukan. Sina Dino at Marco, hindi umimik sa takot na madamay. Hindi kayo pwedeng lumabas magmula ngayon. Kapag kayo nagsama, gulo ang kakasangkutan. Hindi rin kayo kakain ngayon ng hapunan. Magdusa kayo sa gutom. Baka sakaling magtanda pa kayo. Sige na, pumasok kayo sa kwarto. Nagkulong sa silid ang magpipinsan, alinsunod sa utos. Hindi nakapaghapunan, panay bato ng masasakit na salita sa matanda. Pinaparinggan nila, pero baliwala kay Lolo Danilo. Hindi rin makatulog dahil sa kumakalam na sikmura. Nang magkaideya, dahan-dahang pumuslit, pero sa sandaling nakaupo sa hapag, umaalingaw-ngaw ang nakakakilabot na atungal. Natigilan ang tatlo. Sinundan ng tingin ng Yero na unti-unting nayuyupi. Tanda na merong lumalakad sa bubong. Napaigting ng kumilos ang kabilang bahagi. Kalaunan, pares na nanlilisik na mga mata ang nakatanaw sa pagitan ng siwang ng bintana. Mga hindot! Pumasok kayo sa kwarto. Kita may aswang, nakatayo lang kayo dyan. Bilisan nyo! Napukaw ang atensyon ng magpipinsa ng sumigaw si Lolo Danilo. Nagunahan sa pagtakbo ang mga ito. Sinundan ng tingin ng matanda na walang takot na lumabas. Tinawag pa ang nilalang, buong pusong hinamon. Nag-alala ang magpipinsan dahil mahina na ang matanda. Wala pang dala na anumang sandata na ipanglalaban sa aswang, pero napakalakas ng loob na maghamon. Hindi naglaon, nagpakita ang nilalang. Kumuha ng itak si Susan, hinagi sa kinaroroonan ni Lolo Danilo, kaso hindi rin nagamit. Gulat silang magbago ang galaw ng matanda. Mula sa pagiging mahina, naging malakas at maliksi. Pinamalas ang husay sa pakikidigma. Sinasabayan ni Lolo Danilo ang liksi ng aswang. Bawat galaw ay natatapatan. Binabalik ang atake nito. Tumitilapon matapos masuntok sa dibdib. Namangha ang magpipinsan dahil sa bawat tama ng kamao ay parang humahagupit na kulog. Hindi nakatagal ang aswang. Bumulwak ang laman ng paulanan ng suntok sa tiyan. Hindi lang yun. Binalian pa ng leeg. Tulalang inabot ni Susan ang sako sa tabi ng hingiin ni Lolo Danilo. Pasimpleng sinilid ang katawan ng nilalang. Kinaladkad patungo sa kung saan. Nagkatinginan ang magpipinsan. Hindi malaman kung ano ang magiging reaksyon. Bago makabalik ang matanda, pinag-usapan nila ang nasaksihan. Nakikita niyo naman ang nakikita ko, hindi ba? Totoo bang kilala natin si Lolo Danilo? Parang may iba pa siyang pagkatao. Grabe yung galaw ni Lolo ah. Parang hindi siya yan oh.
Napaisip si Susan sa kaganapan. Hindi naglaon. Naalala ang minsang napag-usapan ng mga tsuwi ng tungkol sa matanda. Kung tama ang pagkakaalala ko, may mutsayan si Lolo eh. Siguro yan yung dahilan kung bakit ganyan siya. Mahina na siya o dala ng katandaan. Pero kanina, parang halimaw yung lakas niya eh. Ang bilis pa ng kilos. Naudlot ang usapan nang dumating si Lolo Danilo. Kalmado ang galaw na parang walang nangyari. Dumiretso sa silid at natulog. Kinabukasan nagising sila sa ingay. Maagang nagpukpok ng yero ang matanda. Nang makita sila, kagad sinigawan para tumulong. Umakyat sa bubong sina Dino at Marco. Si Susan naman ang nautusan sa paghahanda ng agahan. Pagkatapos, tinipon ang magpipinsan para sa mahalagang usapin. Tahimik na nakikinig ang tatlo sa bawat salita ni Lolo Danilo. Diretsahan ang pagsabi ng matanda. May nakaabang na banta sa buhay nila. Walang preno na sinabing aswang ang kalaban. Si Susan na palatanong, hindi napigilang mag-usisa. Lolo, sagutin mo naman kami. Sino ka po ba talaga? Parang nag-iiba yung katauhan mo kapag meron kang karap na aswang. Totoo po ba yung narinig ko kina Tia? May mutya ka? Ano naman kung meron? May problema ba tayo? Ikaw, Susan, bawas-bawasan ang pagtatanong, nakakairita ka. Sundin niyo ang sinasabi ko. Magmula sa araw na to, wala munang maglalakwat siya. Hindi kayo gagala dahil may banta sa paligid. Nakita niyo naman ang aswang kagabi. Higit pa roon ang makakalaban natin sa susunod. Natin talaga? Kayo lang naman po yung may kalaban na aswang eh. Dinadamay niyo pa kami. Kinaltokan siya ni Lolo Danilo. Maging si Marco at Dino, nadamay. Tumahimik ang lahat na magpatuloy sa pagsasalita ang matanda. Walang magandang ilalabas sa salita kung hindi pinag-iisipan. Umayos kayong tatlo. Kayo lang ang nagpapakulo ng dugo ko. Tandaan nyo, kapag sumuway kayo, hindi lang sinturon ang lalapat sa katawan nyo. Magkakasubukan talaga tayo. Lolo, hindi ka po ba nakukonsensya sa ginagawa niyo sa amin? Kumambugbog kayo, parang hindi kami ka-aray ko. Natahimik si Dino matapos lumatay ang walis sa binti. Tumakbo na rin sina Susan at Marco bago pa balingan. Nang mga sumunod na araw, kinulong sa tahanan ang tatlo. Hindi naman literal na nakakulong, sadyang hindi lang nakakalayo. Kung aalis man, diyan lang sa bakuran o sa likod ng bahay. Bawat galaw, sinusundan ng tingin ni Lolo Danilo, bagay na kinaiinisan ng magpipinsan. Hindi naglaon nagplano ng pagtakas. Gabi na nang mahimbing sa pagtulog ang matanda. Nakatsyempo ang tatlo, nagmamadali sa pag-alis. Ito ang gabi, kung kailan na pag-usapan ng kaibigan sa kabilang bayan. Kaarawan at may maliit na salo-salo. Tatlo naman sila, kaya hindi natakot na lumabas sa gabi. Pagdating sa tahanan ng kaibigan, kagad silang pinapasok at pinakain. Naging masaya ang mga sumunod na sandali. Kantahan, sayawan, kwentuhan. Maraming pagkain at inumin kung kaya't naaliw. Nagpaalam si Susan. Naghahanap ng pwesto para makiihi. Sa likod bahay ang palikuran na may iilang layong lakaran. Habang naglalabas, napansin ng dalaga ang kakaibang tunog. Parang hingal ng hayop. Dahil kuryoso kung ano, sinilip ang mayayabong na halaman. Nanlaki ang mga mata na may humablot at kinaladkad patungo sa masukal na bahagi. Sumubsob sa lupa matapos ibalibag. Tumayo si Susan. Ibinida ang lakas ng kamao. Kahit babae, sanay sa pisikal na laban dahil sa ilang ulit na pagkakasangkot. Likas din ang lakas ng mga kamao, kaya may ganang makipagbuno. Ang hindi lang maintindihan,
Hubog ng tao ang karap, kaso malabo ang pagmumuka. Dito rin nang gagaling ang hingal. Hindi may kakaila ang lakas ng kalaban. Pasimpleng umilag sa atake ni Susan. Hindi naglaon naging marahas. Lumapat ang mga kuko sa pisngi at nag-iwan ng sugat. Bagyang nahilo ang dalaga kaya piniling tumigil. Ikaw ang nag-iisang apong babae ni Danilo. Ang kaso mahina ka, kaya hindi mo taglay ang mutya ng kulog. Wala rin ako nararamdamang enerhiya sa'yo. Kaya isa kang inutil. Naglaan pa ako ng oras para mahanap ka. Wala ka naman palang silbi. Wika ng babae sabay dura. Kunot noong tumingala si Susan. Gusto sana magtanong pero minabuting titigan na lamang. Malinaw na nakita ang mga nagtutulisang mga kuko. Nanlilisik ang mga mata. Mahabang buhok na parang may sariling buhay. Malayang gumagalaw sa kahanginan. Nanatili ito sa dilim, kaya hindi rin maaninag ang muka. Sabihin mo sa magaling mong lolo, bilisan niya ang pagsali ng mutya sa'yo. Nakakabagot mag-intay ng matagal. Pakisabi rin, nangungumusta ang lahi ng kubot. Nagmamadaling tumayo si Susan. Kagad bumalik sa tahanan ng kaibigan. Kinaladkad pa uwi ang mga pinsan. Habang nasa daan, napansin ang hubog ng babae. Sumunod ito sa kanila. Binilisan ang lakad hanggang sa makarating ng bahay. Muli, hagupit ng sinturon ni Lolo Danilo ang sumalubong. Nahinto ang paglatay ng sinturon nang ipaliwanag ni Susan ang tungkol sa naganap. Natigilan si Lolo Danilo nang marinig ang salitang kubot. Hindi naglaon. Hinila sa kabilang kwarto ang dalaga upang makausap ng personal. Sino nagpakita sa'yo? Sinaktan ka ba niya? Anong ginawa ng hayop na yon? Nakita niyo naman na may sugat ako sa pisngi, hindi ba? Ito ang ginawa ng kubot. Sino ba yun? Yung mga kalaban mo. Kaming mga apo ang naiipit eh. Mabuti na lang kinaawaan ako ng Diyos. Kaya nakaligtas ako. At saka meron siyang sinabi na hindi ko maintindihan eh. Anong mutya ng kulog? Nagsayang lang daw siya ng oras para hanapin ako. Ano bang ibig sabihin nun? Ang apo ni Marlota, si Fidela. Kahit kailan hindi matahimik ang angkan na yun Inubos ko na nga ang nakakatanda. Sumunod naman ang yapak ng mga apo. Kahit kailan nakakabuisit ang pamilyang yon, hindi na lang tumahimik. Tungkol saan ba kasi ang nangyayari, Lolo? Nung isang gabi may aswang na sumugod dito. Ngayon naman may bumiktima sa akin. Normal pa ba yan? Kung ano-anong kalukuhan yung pinapasok mo eh. Kaya siguro iniwanan ka ng mga anak mo eh. Sa unang pagkakataon, tumahimik si Lolo Danilo. Nasanay si Susan na palagi itong may sinasagot pero sa puntong ito. Nag-iwas ng tingin sabay buntong hininga. Mararamdaman dito ang matinding galit. Sa mismong gabi, nag-abot ng patalim si Lolo Danilo. Nanlaki ang mga mata ni Susan nang sugurin siya nito. Sinigawan pang lumaban, gamitin ang patalim. Dahil sa tono nito, napilitang damputi ng itak. Nagdadalawang isip dahil lolo ang karap at may sandatang hawak. Kaso nang totohanin ng matanda ang atake, napilitan ding lumaban. Hindi maunawaan ni Susan ang nangyari dahil hindi naman siya ganong kabilis pero ngayon, nauunahan si Lolo Danilo. Para ding nababasa ang galaw ng matanda. Bago makakilos, nauhulaan ang sunod na galaw. Hanggang sa nagawang itumba ang matanda. Sa halip na masaktan sa lakas ng pagbagsak, tumawa pa ito. Pasimpleng tumayo at sa kauna-unahang pagkakataon, mababa ang tono ng boses. Malumanay ang pagsasalita at higit sa lahat, puro papuri ang salita. Kumana ang pagre-ritual ko. Lahat ng pagod ko nagbunga na sa ngayon. Ikaw ang susunod sa yapak ko, Susan. Tama ang pakiwari ko nung isinilang ka.
Walang duda kung bakit kumikislap ang mutya sa gabing iyon. Ang tanga na mismo ang pumili ng sunod na tagapangalaga. At ngayon, ikaw na ang magtatanga nito simula ngayon. Napayuko si Susan nang ituro ni Lolo Danilo ang bulsa niya. Kinapa, nahugot ang isang bato na parabang pinalilibutan ng bultahe. Napansin ng dalaga ang lakas ng enerhiya at gaan ng pakiramdam. Ano po to? Paano napunta sa bulsa ko yung bato? Yan ang mutya ng kulog. Patagal na yung nagpahinga pero muling nagising nang mahawakan mo. Isa lang ang ibig sabihin niyan, Susan. Ikaw ang susunod na magmamana. Babae ka man pero ikaw ang pinili ng gamit. Tanggapin mo ng buong puso. Hayaan mong manahan sa iyong pagkatao ang mutya. Masisigurado na hindi ka nito pababayaan. Hindi nakaimik si Susan. Palipat-lipat ang tingin sa mutya at kay Lolo Danilo. Naunawaan ng dalaga ang lahat ng ipaliwanag ng matanda, paisa-isa hanggang sa wala nang natanong. Hinayaan din siyang magdesisyon kung sakaling aayawan ang tungkulin. Tatanggapin ni Lolo Danilo ang magiging pasya. Binigyan siya nito ng ilang araw. Akalain mo yon? Si Susan ang nag-iisang babae sa atin, pero binigyan siya ng mabigat na responsibilidad. Kakayanin niya kaya? Aswang ang makakalaban niya. Ano sa tingin mo, Marco? Kagaya ng sinabi ni Lolo, hindi siya pipiliin ng mutya kung alam nito na hindi kakayanin. Kilala mo si Susan. Siya ang tipo ng tao na kakayanin ng kalaban kahit mahirap. Kita mo naman, kababaeng tao pero kayang itumbang malalaking kaaway. Siya lang ang pinsan nating babae, kaya bilang mga lalaki, tungkulin natin siyang protektahan. Kung sakaling mapapalaban siya, lalaban din tayo. Yan lang ba? Walang problema. Laban lang pala Pag-uusap ni Marco at Dino. Habang nakamasid sa pinsan, tinuturuan ng dasal at pamamaraan sa pakikipaglaban. Sineryoso ni Susan ang pag-aaral sa turo ni Lolo Danilo. Matapos maunawaan ng lahat, tinanggap kagad ang responsibilidad. Kusang nagpasya ang isip at katawan para dito. Sakto na lumipas ang ilang buwan. Bumalik si Pedela para maghamon. Kasalukuyang naglalakad sa kadiliman ng gabi ang magpinsan. Inutusan sa bayan at dahil madalang ang sasakyan, kinakailangan ang paglalakad. Pagdating sa unahan, humarang ang makapal na buhok. Hindi nagtagal, naglabas-masok sa tenga't ilong. Kumilo si Susan nang masipat ang aswang na nakatago. Nilapitan at pinutol ang buhok gamit ang punyal na bigay ni Lolo Danilo. Nararamdaman ko sa iyo ang mutya. Naipamana na ni Danilo ang gamit sa iyo. Mainam para may silbi ang paghihintay ko. Inabangan pa kita sa daanang to. Sa puntong ito, inilantad ng aswang ang tunay na wangis. Isang babae. Maitim ang mga mata. Abot sa magkabilang tenga ang tabas ng bibig. Malalagari ang matutulis ng ngipin. Mahaba ang makuko. Gayon din ang makapal na buhok na ginagamit upang umatake sa biktima. Sumisip-sip ng dugo. Hindi tinitigilan hanggang maging butot balat ang biktima. Inihanda ni Susan ang sarili. Inusal sa isipan ang orasyon na tinuro ni Lolo Danilo. Hindi naglaon. Nakawala ang mga pinsan sa pambibiktima ng buhok. Kagad sumugod ang aswang. Sa bilis na mga buhok, kumapit sa katawan ng dalaga, pumulupot hanggang sa mahirapan sa paghinga. Nasa iyo ba talaga ang mutya? Pero bakit parang napakahina mo? Ano bang kailangan mo? Ano bang atraso sa'yo ni Lolo Danilo? Si Danilo ang umubos sa mga ninuno ko. Kaya gaganti ako para sa kanila. Ang kaso, hindi si Danilo ang gustong ipapatay, kundi ang susunod sa yapak niya. Dahil ikaw ang tumanggap, ikaw ang mamamatay.
Habang kinakausap, nakawala si Susan. Umepekto ang orasyon. Sa isang iglap bigla siyang nawala sa harapan ng aswang. Laking gulat nito. May bumaon na punyal sa leeg mula sa likuran. Habang iniinda nito ang sugat, marahas na kumilos ang buhok. Sinugod si Susan pero mabilis na naiwasan. Biglang tumiklop ng ilabas ang mutya ng kulog. Hindi makatingin ang aswang. Nasisilaw. Kaya inubos ni Lolo Danilo ang angkan nyo dahil kayong masama. Ang dapat sa inyo, mamahinga sa kabilang buhay. Walang pag-aalangan na sinuntok ni Susan ang aswang. Ilang beses yumanig ang katawan nito, kasabay ng pagkawasak ng muka. Hindi naglaon ay bumulagta na lamang. Pagbalik sa tahanan, magiliw na binahagi ng magpipinsan ang laban. Kaso biglang natahimik nang magsalita si Lolo Danilo. Ayon dito, hindi dahil napuksa si Pedela, ibig sabihin tapos na ang laban. May kapatid na minsang sumugod sa matanda. Alerto naman ang dalaga para kung sakaling magpakita ang kapatid, kaagad na malalabanan. Mahabang panahon nang lumipas, sumapit ang punto na mayapa si Lolo Danilo dahil sa katandaan. Bigla na lang itong hindi nagising isang araw. Pero kahit wala na ito, nananatili pa rin sa tahanan ang magpipinsan. Napamahal sa yumao, kaya anuman ang mangyari, namamalagi pa rin sa tahanan. Sa puntong ito, napansin ni Susan, sa partikular na araw, may umaaligid. Binalaan sina Dino at Marco tungkol dito. Doble ingat at mas naging alerto sa paligid. Hindi nagtagal. Naglakas ng loob ang aswang sa pag-atake. Oras ng hapunan nang biglang tumagos si Marco sa dingding. Sa sobrang bilis, hindi nakita kung anong klase ng halimaw ang tumangay. Nang mag-init ang mutya, kagad kumilos si Susan, kaso walang naabutan. Nagtamo ng kalmot sa iba't ibang bahagi ng katawan ng pinsan. Mano-manong gamutan. Ginamit ang iniwang lana ni Lolo Danilo. Mabilis humupa ang kirot. Nagsara ang sugat. Nang tanungin ni Marco, pinaliwanag ang aswang na may mahabang kuko. Malansa. Mahaba ang dila. Mabilis ang kilos. Kagad itong nawala matapos tangayin at kalmutin. Binulong nito ang pangalan, Lolo Danilo. Ilan ba yung aswang nakaaway ni Lolo Danilo? May kubot, tapos may kapatid pa. Hindi natin alam kung kailan naatake. Baka yun na yun. Walang duda, siya na nga yun. Angkan lang naman nilang binanggit ni Lolo Danilo. Nilinaw niya sa akin na wala siyang kalaban bukod dito. Kung ganun, lumabas na sa lungga niya ang aswang. Hindi na tayo ligtas dito. Kahit nasa loob ng tahanan, nagagawa pa rin. Uminit ang tangan. Nang sunda ng bakas nito sa hangin, nasipat sa hindi kalayuan ang isang matanda. Sa pagkakaalala, lola ni Frankie. Yung nababalita na isang mambabarang. Bukod sa matanda, may kasama itong lalaki. Hindi niya kilala. Kagad ding nagsialisan nang makita siya. Sinunda ng dalaga hanggang narinig ang usapan ng mga ito. Matagal nang hinahanap ng angka nito ang kinaroroonan ni Lolo Danilo. Magkasundo. Palibasa parehong demonyo eh. Mambabarang tapos aswang. Gulat na napalingon ang mga ito. Hindi inasahan na nakasunod ang dalaga. Kagad kumaripas ang mambabarang. Iniwan ang aswang na lalaki. Tama nga pala ang sinabi ni Pedela. Isang babae ang sumunod sa yapak ni Tandang Danilo. Wala pa naman sa bukabularyo kung pumatol sa babae. Kaya ayusin natin ang hidwaan sa pamamagitan ng magandang usapan. Ibigay mo sa akin ang mutya na pumatay sa angkan ko at siguradong papalayain kita. Sino ka ba sa akala mo? Matatanggap ko pa
kung si Lolo Danilo ang mag-uutos sa akin. Pero ang kagaya mo? Mukha mo. Walang maayos na usapan dahil hindi ako mabait. Inatake mo si Lolo noon. Sinugod mo rin ang pinsan ko, kaya huwag kang umasa na magkakaroon tayo ng maayos na usapan. Parang hindi ka tunay na babae. Ang lakas mong magamon. Hindi ka ba natatakot na madulas ang swerte at bagsakan ka ng kamalasan? Walang makakapagsabi. Baka ikamatay mo kung ipipilit na makipaglaban sa akin. May oras pa para magpasya. Ibigay mo sa akin ang mutya. Ipapangako ko na matatapos na rin sa araw na ito ang kaguluhan sa pagitan sa atin. Inilabas ni Susan ang mutya. Nakita niya kung paanong kumislap ang mga mata ng kalaban. Inilahad ang palad sa pag-aakalang ibibigay ito. Sinugod ang dalaga. Nagpakawala ng ilang ulit na suntok. Hindi nakapalag sa bilis ng kilos. Napailing matapos matanggalan ng ngipin. Nasagad ang galit. Nagpalit ng anyo sabay atake. Sumugod ng kalmot. Kumagat pa kapag nagkataon. Pero lahat ng ito ay pasimpleng naiwasan ni Susan. Kinulang sa lakas ng aswang dahil ilang minuto na ang lumipas, hindi man lang pinagpawisan. Hindi rin kailangan kumilos ng kumilos dahil isang tabi lang ay nakakailag na. Nang makatsyempo, nahawakan sa leeg dahilan para mapahinto sandali. Mabuti pa yung kapatid mong babae. Nagustuhan ko ang pakikipaglaban sa kanya. Hindi hamak na mas malakas kumpara sa'yo. Bagong yanggaw ka ba? Masyado kang pulpul. Mas lalong nagalit ang aswang matapos ng panglalait. Hindi hinayaang makapalag. Binalian ng braso at binti. Sinaksak ang tiyan gamit ang sarili nitong kuko. Saka lang naglabas ng punyal si Susan para wakwakin ang tiyan at dukutin ang puso. Dilat ang mga mata ng aswang habang nakabulagta. Pagkatapos sa nilalang, pinuntahan ang bahay ni Frankie. Hinanap ang mambabarang. Agad itong nakiusap na palampasin na lamang ang ginawa. Humingi ng tawad. Naramdaman ni Susan ang taimtim na pakiusap, kaya naman binigyan ng pagkakataon. Binantaan na kapag sisirain ang pangako, babalikan upang tapusin. Tumalima naman ang mga ito sa usapan. Matapos ang pangyayari, hindi nagpakampante si Susan. Patuloy na nagmamasid sa paligid. Maging ang pinsa na sina Marco at Dino, alerto sa lahat ng oras. Nang may pagkakataon, pinunta ng lugar na pinagmula ng kalaban. Ang naabutan ay lumang bahay na walang tao. Ang sabi ng kapitbahay, ang magkapatid na Pedela at Pedelang nakatira. Dahil patay na pareho, nakahinga ang dalaga. Sa kabutihang palad, tuluyang natuldukan ng problema, hindi na sinundan ang kaganapan. Sa pagdaan ng panahon, patuloy na ginampanan ni Susan ang tungkulin bilang manunugis. Dahil wala ng aswang na gumagambala sa pamilya, inasikaso ang mga nilalang na naglipana sa iba't ibang sulok ng bayan. At dahil hindi sa lahat ng oras mahuhulaan ang mangyayari, may pagkakataon na bigong isalba ang buhay ng biktima. Gayunpaman, marami siyang natulungan. Hindi na siya nakapag-asawa dahil sa tungkulin, kaya maraming nabuong usapan kung saan napunta ang mutya nang siya ay mamaalam. May mga nagsasabing merong pinagmanahan, binaon sa lupa, o muling binalik sa kalangitan. Ngunit lahat ng ito ay walang patunay. Iisa lamang ang alam nila. Sa kasaysayan, may isang babaeng humawak ng malakas na tangan na kung tawagin, Mutya ng Kulog. Bagong kwento pa rin ang kasunod mga kabayan. Ito ay pumapatungkol sa isang uri ng tangan
na kung tawagin ay Sator Coronados. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Candido. Taong 1960, Tacloban. Mula sa pamilya ng sundalo ang propesyon ni Candido. Mula sa ama at 4 na nakakatandang kapatid. 5 taon siyang nanilbihan sa kasulok-sulukang bahagi ng Mindanao na destino para tutukan ang problema tungkol sa mga rebelde. Nakikipaglaban din ang ama at mga kapatid sa ibang bahagi ng bansa. Isang araw, sa hindi inaasahang pagkakataon, nakatanggap ng balita na parehong nasawi matapos ang inkwentro. Sa pakiusap ng ina, nagbitaw sa tungkulin ang binata upang makatira sa piling nito. Hindi lingid sa kaalaman ang ganitong pangyayari dahil kabilang sa sinumpaan ang pagbuwis ng buhay. Pero hindi lang inasahan na sa isang pagkakataon, sabay na masasawi ang mga kapatid at ama. Pinakinggan na lamang ni Candido ang pakiusap ng ina na magbitiw sa katungkulan upang maisalba ang buhay at may matira pa sa pamilya. Umuwi sila sa probinsya at doon na nanirahan. Natutunan ang buhay probinsya, pagsasaka, pangangalaga ng hayop, karpintero at iba pang kabuhayan nakikita ng pera. Kontento naman sa sitwasyon. Walang reklamo ang ina. Sa paglipas ng panahon, tuluyang nagbago ang buhay ni Candido nang makatagpo si Tandang Ason. Ang antingero sa lugar, kilala ito bilang tagabenta ng samot-saring anting-anting. Marami ang tumangkilik sa produkto dahil mabisa at maaasahan sa oras ng banta ng elemento. Malakas ang kita sa ganitong larangan dahil kasagsagan ng pananalasa ng engkanto. Dumagsa ang mamimili. Isa na rito ang ina ni Candido. Nang makita ang gabundok na perang papel sa harapan ni Tandang Ason, nagkainteres ang binata na pasukin ang ganitong negosyo. Pero bago yun, question muna ang mga gamit. Manong, wag mo sanang mamasamain yung tanong ko. Talaga bang mabisa ang magawa mo? Baka kasi naglapat ka lang ng mahika para mabilog ang ulo ng mga tao. Para balik-balikan ang mga gamit. Wika ni Candido. Sino ka ba? Kung makapagtanong ka, parang may alam ka. Ngayon nga lang kita nakita dito Dayo ka ba? Tugon ni Tandang Ason. Lumad sa lugar na ito ang angkan ng nanay ko. Sa Maynila ako lumaki at ngayon nakabalik na. Anak ako ni Concepcion na anak ni Corazon. Yung maglalako ng tabako sa bayan. Pero isa kang kahihiyan sa angkan ni Corazon. Kilala bilang mabuting tao ang mga yon. Mainhin sa pananalita, iniisip ang bawat pagpapasya. Pero ikaw walang preno, talagang derechahan. Natahimik si Candido, pero ilang sandali lang ay patuloy na nagsalita. Nakita ko kung gaano kalaki ang kinita nyo sa pagbebenta ng mga anting-anting. Kung papayag kayo, turuan niyo ako. Bala ko magtinda rin Teka sandali nga, hindi ba sundalo ang asawa ni Concepcion at mga anak niya? Bakit parang namumulubi ka? Hindi ba maayos ang pasweldo ng gobyerno para sa naituring na tagapagtanggol ng bayan? Matagal na ho akong bumitiw sa pwesto sa takot na mamatay sa gera katulad ng ama at mga kapatid ko. Ibang usapan ho yun, Manong. Pero sagutin mo ho yung tanong ko. Paano ba tayo gagawa ng anting-anting? Tumitig ang matanda. Sinuri ng tingin si Candido mula ulo hanggang paa. Tumagos pa sa kaluluwa nang makita ang pagkadesperado. Inimbitahan sa loob. Isa-isang pinakilala ang mga gamit pero nilinaw na hindi ito maaasahan sa aktwal na laban kontra aswang o anumang uri ng elemento. Replika lamang ito at may kaunting karga ng orasyon na makakaya lang kontrahin ang mababaw na banta. Kunot noong nakikinig si Candido,
Naguguluhan kung ganun ba talaga ang pagnenegosyo sa usaping anting-anting. Iho, walang makakapantay sa lakas ng mutya na bigay ng kalikasan. Ibang usapin pa mga agimat, anting-anting na ginagawa ng mga antingero. Ito'y nabubuhay sa mahabang pagbabasbas, pagkokonsagra, pag-aalay ng dugo at pawis doon sa gamit. Iba ang mutya. Ito ay may natural na lakas na ibinibigay ng kalikasan sa taong karapat-dapat. Ganun ho ba, Manong? Eh di turuan mo akong gumawa. Turuan mo akong magkarga ng orasyon. Ano po ba ang gagawin ko? Ganyan ba talaga kapag sundalo? Diretsahan ko magsalita. Iho sa larangang ito, hindi dahil naisip mong pumasok ay pwede na. Kinakailangan ng matinding pagkapit sa paniniwala, dedikasyon at pangako na hindi babaliin sa oras na magkagipitan. Hindi ito negosyo ng tao na kapag bumagsak ay titigil ka agad. Dito, kahit maging baldado ka sa pakikipaglaban sa mga elemento, hindi ka bibitaw sa sinumpaang tungkulin. Napabuntong hininga si Candido. Hindi inasahan na ganong kaseryoso ang ganitong klase ng gawain. Napakamot ng ulo ng mapagtanto na hindi sila nagkaintindihan. Gusto lang namang matuto ng binata sa paggawa ng anting-anting upang merong pagkakitaan. Hindi ang sumabak sa anumang laban kontra aswang o elemento. Dahil magkaiba ang pagkaunawa, nagpaalam na lamang siya. Dapit hapon ng lakbay ni Candido ang daan patungo sa bayan. Pasan ang kalahating sako ng mais na ipapagiling pa upang maging bigas. Ito ang nakuwang parte sa pagsasaka sa taniman ng tiyuhin. Hindi pa siya nangangalahati sa paglalakad ng may humarang na lalaki. Mapupula ang mga mata. Nanlilisik. Masama ang titig na parabang nakasinghot ng pinagbabawal na gamot. Agad ding nagpigil ng hininga nang maamoy ang matinding baho. Malansa na parang nabubulok na karne, bigla itong sumunggab na ibagsak niya ang pasan upang pigilan ang bibig nito na mangangagat. At dahil retiradong sundalo, ginamit ang pisikal na lakas para pigilan ito. Tumilapon matapos masuntok. Kaso nang bumangon, muli na namang umatake. Sa pagkakataong ito tumutulo na ang laway. Kinabahan si Candido dahil sa isipan niya ay baka rabies ito. Sa pangamba na madamay ang katawan, napilitang bugbugin ng buong puwersa. Nawalan ito ng malay, tinali sa puno gamit ang nahablot na baging sa kakawyan. Pagdating sa unahan, sinabihan ng mga tambay sa tindahan, sila na ang umusisa. Samantalang dumiretso naman siya sa bayan, nagmamadali dahil malapit nang lumubog ang araw. Pagbalik na abutan ang mga tambay sa tindahan. Nagtanong siya. Sinabi ng mga ito na biktima ng yanggaw ang lalaki. Hindi siya pamilyar sa salita kaya nag-usisa. Pinaliwanag ng mga ito na bagong yanggaw lang ang lalaki. Sinabihan pa siya na mabuti raw hindi nakagat. Kapag nagkataon, posibleng maging siya ay mahawaan. Natakot si Candido. Bago tumuloy, inabutan siya ng tindero ng itak, sulo at isang garapa ng langis. Binalaan na kapag kumulo, ang ibig sabihin ay may aswang sa paligid. Tinandaang mabuti ni Candido ang bili ng tendero. Nang lumakad na, hindi maiwasang matakot na baka nakaabang sa tabi ang yanggaw. Kahit sinabi ng mga ito na dinala sa pagamutan ang lalaki, kinakabahan pa rin lalo pa madilim ang daanan. Bawat akbang ay siyang pagkabog ng dibdib. Panaylingon sa tuwing may kakaluskos. Hindi naglaon, isang figura ng halimaw ang lumitaw. Tao pa rin ang hubog nito, pero nagtataglay ng kakilakilabot na wangis. Nanlilisik ang mga mata. Mahaba ang mga kuko at ngipin. Mahaba ang dila na parang may sariling buhay. Mabilis pang lumilipat sa iba't ibang direksyon. Hirap ang binata na habulin ng tingin hanggang sa bumungad sa harapan.
Nabitawan ng sulo. Naiharang naman ng itak nang subukan siyang kagatin ng aswang. Nagpumiglas ang binata kaso lang masyadong malakas ang nilalang. Nagkasugat sa magkabilang braso sa mga kuko nito. At higit sa lahat, kinakapusan ng hininga sa tindi ng amoy. Nang makabuelo, binuhos ang lakas para maitulak. Paulit-ulit na hinawi ang itak. Panay ang ilag ng halimaw. Nahirapan sa paglapit dahil nag-iingat na hindi magip ng patalim. Nang maglaon, muling sumugod ang aswang. Kaso nga lang, nadaplisan ang mukha niya nang iwinasiwas ni Candido. Lalong nagalit ang nilalang. Mas naging mabangis ang itsura. Pero bago pa muling sumugod, naaninag ang grupo ng sulo na papalapit sa kinalalagyan. Sa muling pagtingin, naglaho na ang aswang. Bumungad ang mga tambay at tendero. Nangangamba ang mga ito para sa binata, kaya naisipang sundan para ihatid. Nang makita ang kalagayan, kanya-kanya sa paghugot ng itak. Palasa ng mata at pangdama. Nariyan lang sa sulok ang aswang. Huwag maging mangmang dahil baka maunahan pa. Wika namang Serbyo, ang tendero. Ilang aswang po bang nasa lugar na ito? May nakasalubong ako kanina. Nayanggaw. Tapos ngayon naman, ganap na aswang na. Mabilis ang hakbang ng mga ito habang nakamasid sa paligid. Hindi mo mabibilang, iho. Pero hindi din naman sa lahat ng oras. May partikular lang na panahon. Taggutom siguro, kaya naglalabasan sila. Dito sa lugar namin, parang nasanay na rin kami. Kaya kapag panahon ng mga aswang, iba yung pag-iingat kagad. Total hindi ka pa naman ganong katagal dito. Ihahatid ka muna namin. Iwasan mo rin ang paglabas sa gabi. Dahil sa mga panahong ito ay meron talaga. Sa kabutiang palad, nakarating ng tindahan na hindi nasundan ang pag-atake. Laking pasasalamat ni Candido sa grupo ni Mang Serbio. Nagpaalam na rin ang mga ito bago lumalim ang gabi. Sa naganap, nakapag-isip-isip si Candido, ituloy ang balak na matutunan ang tungkol sa anting-anting. Sapat na dahilan ang kinasangkutan para aralin ang pamamaraan upang makalaban. Kinabukasan pagsikat ng araw, pinuntahan ang tahanan ni Tandang Ason. Naabutan nitong kinargahan ng orasyon ang mga gamit. Nandito na naman ang retiradong sundalo. Anong may paglilingkod ko sa'yo? Tanong ng matanda. Halata sa reaksyon ng muka na naiinis na. Manong, may nakaengkwentro kong aswang kagabi. Hindi madali ang pinagdaanan, kaya gusto kong matutunan ng bagay na magliligtas sa akin sa oras ng panganib. Hayaan niyo po kung matuto sa inyo. Napatitig si Tandang Ason. Lumipas ang ilang segundo bago nagsalita. Hindi ba dati ka namang sundalo? Bakit hindi mo gamitin ang baril para patayin ng aswang? Malakas ka. Halata sa pangangatawan mo. Bakit hindi mo nalang bugbugin hanggang sa madurog? Si Candido naman ngayon ang natahimik. Hinulaan kung sadya ba ang pagkasabi ng matanda o sinusubukan lang siya. Manong, alam ko ang kakayahan ng aswang. May dati akong kasamahan na nagmula sa probinsya kung saan naglipa na ang mga halimaw na ito. Madalas niyang naikikwento. Ayon sa kanya, walang laban ng ordinaryong bala, patalim o ang lakas ng tao. Ang tanging makakalupig sa aswang ay ang katulad mong antingero, albularyo o kung sino man ang may karunungan. Mahusay. O sige, hahayaan kitang matuto sa akin. Pero ipangako mo, sa oras na matutunan mo ang lahat, wala nang bawian, walang atrasan, at lalong wala kang karapatan na umayaw sa oras na tawagin ka ng tungkulin. Maliwanag ba? Wika ni Tandang Ason. Tumango naman si Candido. Kagad sinimula ni Tandang Ason ang pagtuturo ng lihim na karunungan.
Gumugol ng ilang buwan para makabisado ang tamang pagbigkas ng orasyon, pagpapagana ng gamit sa pamamaraan ng dasal, pagkilala sa iba't ibang anting-anting, pagkakarga at pagdedebosyon. Hindi na sila dumako sa pisikal na laban dahil tiwala si Tandang Ason na kakayanin niya, lalo pa isa itong sundalo. Sa huling araw ng pag-aaral, isang libreta at medalyon ang binigay bilang kabayaran ng pagpupursige ng binata para matutunan ang lahat. Sa paglipas ng mga araw, balik muna sa pagkayod para sa kabuhayan si Candido. Inaararo ang malawak na sakahan, nagtatanim ng binhi sa kabila, naghahakot ng panggatong mula sa bundok pababa ng bayan at kung ano-ano pa. Doble ang sipag dahil sa mga panong ito, iniinda ng ina ang karamdaman. Kanser ang lumabas ng resulta sa ospital. Tumama sa buto, kung kaya't nakaratay na ngayon. May mga gamot pero nilinaw ng doktor na papahabain lamang nito ang oras na ilalagi sa mundo. Hindi mapapagaling ang kanser dahil may kamahalan. Malaking salapi ang kinakailangan. Pansamantalang isinantabi ng binata ang tungkol sa lihim na karunungan. Iyo, magpalamig ka muna. Ilang ulit ka kasing pabalik-balik kaya naisipan ko maganda ng merienda. Huwag kang mag-alala, libre to. Nasabi sa akin ni Tandang Ason. Nabutan niya kasi ako naghahanda ng palamig para sa iyo eh. Magkakilala pala kayo? Wika namang Serbio. Tinawag siya nito sa tindahan. Huminto naman siya bilang respeto. Sa katunayan, nagpaturo ko sa kanya ng pamamaraan para mapuksa ang aswang. Tinuruan ka ba? Ay nako, mapiling tao yun ha. Pinsan yun ng pinsan ko. Medyo malayong kaanak, pero malapit sa isa't isa. Kilala ko ang ugali, pero masisiguro naman na mabait at bukal ang loob sa pagtulong. Maigpit lang siya kung lihim na karunungan ang pag-uusapan. Tama ka nga. Mabuti nga nakayanan ko maging maestro siya sa loob ng ilang buwan. Medyo mahirap pero matalino naman siya magturo. Ganun ba? Nako. Magpasalamat ka, binigyan ka niya ng oras. Malamang nakita ang kanya ng potensyal kaya pumayag siya na turuan ka. Anong binigay niya? Eto ho, isang medalyon at saka libreta na may simbolo at salita. Sa katunayan, hindi ko pa ito binigyan ng pansin kasi nagkataon na sumabay ang kondisyon ni nanay. Kailangan munang kumita ng pera para sa gamot. Inabot ni Candido ang libreta at medalyon. Nang buklatin, nanlaki mga mata kasabay ng pagsulyap sa medalyon. Ito ang medalyon ng Sator Coronados. Mataas na uri ng medalyon. Dahil hindi lang to nagmula sa kanan, may basbas ng kalangitan. Magdebosyon ka para mapagana ang bisa ng medalyon. Iyo, matitiyak ang kaligtasan mo kapag nagkaisa ang pagkatao at gamit mo. Simulan mo ang pagdedebosyon ngayon para sa mga susunod na araw, mararamdaman mo ang taglay na lakas. Nakaramdam ng tuwa si Candido sa sinabi ng matanda. Nagmamadali sa pag-uwi. Sinimulan ang pagdedebosyon. Araw-araw hanggang sa sumapit ang oras na mapagana ang medalyon. Mabilis na nagkasundo ang enerhiya nito sa kanya. Nag-uumapaw ang bisa, kasabay ng hatid na pakiramdam, kagaanan ng loob at matiwasay na daloy ng lakas. Kinagabihan, nagamit kagad ng binata ang medalyon nang may magtangka sa buhay ng sakiting ina. Isang uri ng aswang, ang maninilong. Mahaba ang dila ng nilalang na ito. May kakayahang maging mas manipis kagaya ng sinulid. Tatago sa sahig. Kukonekta sa katawan ng tao. Unti-unting hihigupin ang lakas hanggang sa malagutan ng hininga. Pinaniniwalaan na ang aswang na ito ang nasa likod ng biglaang pagkamatay ng mga pasyente kahit mahabang oras pa sana ang itatagal. 10 oras nang maalimpungatan si Candido sa init ng medalyon. Nakasilid ito sa bulsa.
Nakalimutang hugutin. Naalerto sa senyales. Pinakiramdaman ng paligid hanggang sa namataan ang aswang sa siwang ng sahig. Gumagapang patungo sa kinalalagyan ng ina. Walang pagdadalawang isip. Hinugot ang itak. Palihim na lumabas. Bumulong ng orasyon ng binata para paganahin ng sabulag. Hinawakan sa binti ang aswang. Kinaladkad palayo ng tahanan. Sa kakawayan nito dinala. Walang patawad na pinatay. Gulong-gulo ang halimaw dahil may humahagupit pero walang nakikita. Hindi nakapalag hanggang sa nalagutan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakasalubong si Tandang Ason. Kakagaling lang din ito sa panunugis doon sa kabilang lugar. Dahil nagpang-abot, nagkayayaan na mag-inuman. Pinaliwanag ng binata ang karanasan sa medalyon. Natutuwa ang matanda habang nakikinig. Ganyan din ako nung unang mahawakan ng medalyon. Kailangan handa ka palagi dahil nang bibigla yan. Basta-bastang nagbibigay ng senyales. Kahit ang aswang ay nasa kabilang sityo. Malawak kasi ang pang-amoy kaya walang elemento na nakakalusot kahit nasa malayo. Nga pala, siguraduhin mong mababantayan ng 24 oras ang nanay mo. Ganyang kalagayan ng paborito ng maninilong. Alam mo na ang tungkol sa aswang na ito. Siya ang uri ng aswang na naligpit mo kanina. Yun nga ho eh. Nagpapasalamat ho ako sa binigay niyong medalyon. Kung hindi dahil dito, hindi ko na alam ang kalagayan ni nanay. Gamit pa mismo ang gumising sa akin para iligtas ang nanay ko. Nga ho pala, ano ho palang tangan mong medalyon? Kagaya ng sayo, Sator Coronados. Dumaan sa ilang henerasyon ng pamilya namin, pero natatandaan ko pa, pasalin-salin na kwento ng mga ninuno tungkol sa pinagmula ng medalyon. Kung tawagin pa Kambal Sator, dahil dalawa nung binigay ng isang obispo. Pinalad na makapagtrabaho sa ibang bansa mga ninuno ko. Nagsimula sa mababang posisyon hanggang sa tumaas. Mula sa sitwasyon, nagpalipat-lipat ang simbahan dito sa bansa. Swerteng napili na magsilbi sa simbahang Katoliko ng Vatican. May nakilalang obispo, hindi pinangalanan kung sino. Siya mismo ang nagbigay ng Kambal Sator na pinagana ng isa ko pang ninunong albularyo. Dumaan sa maraming kamay at ito ngayon, tinatangan ko. Kung ganon, ang kanyo lang dapat ang magmay-ari nito. Hindi dahil nagmula sa mga ninuno, saan kan lang namin mapupunta ang medalyon. Hindi ganon ang pamamalakad ng gamit. Sino man ang matipuan nito, sino man ang may malinis na kalooban na handang magsilbi, pwedeng magtangan. Sa'yo na ang bagay na yan kaya gamitin mo. O siya, masyado nang malalim ang gabi. Lalakad na ako. Sinundan ng tingin ni Candido ang matanda. Lumipat ang pansin sa medalyon. Napahugot ng hininga. Matapos marinig ang kwentong pinagmula ng gamit, lihim na pinangako sa sariling aalagaan at pagsisilbihan hanggang kamatayan. Sa pagdaan ng mga araw, unti-unting lumala ang kalagayan ng ina ni Candido. Wala na itong pandinig, panlasa, wala na sa tamang pag-iisip. Nakakalimot sa lahat-lahat. Hindi niya rin masisi dahil matanda na ito. Hanggang sa sumapit ang gabi na tuluyang na maalam. Masakit para sa binata dahil nawalan siya ng ama at mga kapatid. Ngayon naman ang sumunod ay ang ina. Sa sandaling binuro lang katawan, dumalo si Tandang Ason. Nagtataka dahil parang biglaan ang pagkamatay. Nang makalis ang mga bisita, pasikretong sinuri ang bangkay. Kahit nilapatan na ito ng kemikal doon sa morgue, nagawan pa rin ang paraan ng matanda. Napabuntong hininga nang mapansin ang bakas ng aswang. Candido, ni minsan ba, iniwanan mo ang nanay mo? Kasi kung nasa paligid ka lang, mahaharangan mo kaagad ang sumpa, maging ang elementong umaaligid. Pero anong nangyari?
Bakit may bakas ng aswang sa katawan ng nanay mo? Wika ni Tandang Ason. Mahahalata sa boses ang galit. Sa kabilang banda, hindi makapaniwala si Candido sa narinig. Naalala ang araw na lumabas ng bayan upang bumili ng gamot. May pagkakataon na iniwanan ko pero hapon yun, Manong. Pataas pa ang sikat ng araw. May aswang po ba kapag ganon? Iho, may pagkakataon na kahit tirik pa ang araw, nagagawang mambiktima ng aswang. Lalo na kung layong makuha ang biktima. Gagawan at gagawan ng paraan. Walang duda. Maninilong ang nasa likod nito. Sino pa nga ba? Sa lugar na ito, wala na akong ibang kilala na ng bibiktima ng sakitin. Naikuyom ng binata ang mga kamao, kasabay ng pag-usbong ng galit. Matatanggap kung nasawi ang ina dahil sa iniindang sakit. Pero ang malaman na biktima ng aswang, hindi mapapalampas. Lumabas siya. Humugot ng itak, pero pinigilan ni Tandang Ason. Nahihibang ka na ba? Nakaburol pa ang nanay mo. Huwag mong dagdagan ng problema. Tutukan mo ang paglilibing. Iasa mo sa akin ang paghiganti. Huwag kang mag-alala. Ako mismo ang susuyod sa lugar para mahanap ang aswang. Dahil sa halo-halong damdamin, inasa ng binata ang paghiganti kay Tandang Ason. Nakinig siya dito dahil kung tutusin, mataas ang kaalaman sa ganitong usapin. Ibinuhos na lamang ang atensyon sa pagpapalibing. Nang nasa sementeryo na, hindi mapalagay si Candido sa isang sepulturero. Ang lagkit ng tingin sa kabaong. Mababakas sa mga mata na merong binabalak. Isa pa nagbigay ng senyales ang medalyon. Kinalmahan muna ng binata. Marami pang tao dahil kasalukuyang nagmimisa ang pare. Dahan-dahang binaba ang kabaong. Inumpisahan ang paggawa ng patyon. Hindi nahiwalay ang pansin sa sepulturero. Nanatili siya sa puntod ng ina hanggang sa siya na lamang ang mag-isa sa lugar. Tumalikod si Candido at lumakad palayo. Sa sulok ng mata, napansin ang sepulturero nagmamadali sa pagligpit sa puntod. Takip-silim ng mga oras na yun kung kaya't walang tao sa paligid. Palihim na sinundan ng kilos ng lalaki hanggang sa nasaksihan ang akmang pagwasak ng puntod. Anong ginagawa mo? Hindi mo na ginalang ang patay. Sandali. Siguradong aswang ka. Wika ng binata nang mapansin ang katangian ng aswang sa lalaki. Ngumisi ito. Tinanggal ang sombrero. Pinakita ang tunay na anyo. Nabuhay ang galit ng binata sa kilos ng aswang. Nakailag siya sa sugod nito. Mahaba ang kuko, pero isa-isang pinutol ng binata. Nagkarga na ng mataas na sabulag si Candido upang mapabilis ang pagpatay sa aswang. Pagbalik ng tahanan, naabutan si Tandang Ason. Dala nito ang magandang balita. Natunton ang kinalalagyan ng maninilong. Hindi siya nag-usisa kung paanong nahanap, kagad na pinuntahan. Sa galit ng binata, sinugod ng taga ang lalaki. Hindi nagkaroon ng oras para magamit ang kakayahan bilang aswang. Itak, orasyon, at bisa ng sator. Tumagal lang ng ilang segundo, binawian na ng buhay. Kinaladkad ni Tandang Ason ang binata. Candido, sa ginawa mo pwede tayong mapahamak eh. Paano kung merong nakakitang kalahi? Pwede tayong balikan. Hindi ka nag-iisip. Alam kong labis ang galit mo dahil sa nangyari sa nanay mo. Pero sana naman, unahin ang pag-iingat. Dehado tayo kapag nagkataon. Pasensya na Manong. Hindi ko lang hahayaan na makatakas ang aswang na dahilan ng maagang kamatayan ni nanay. Mahabang panahon pa sana ang pagsasamahan namin. Pero dahil sa aswang na yan, wala na. Pasensya na kayo, Manong. Mag-iisip ako sa susunod. O siya,
Hayaan mo na. Umuwi ka na at magpahinga. Lumipas ang panahon. Dahil mag-isa sa buhay, napagpasya ni Candido na bumalik sa serbisyo. Kinausap niya si Tandang Ason tungkol dito. Wala ring pagpigil sa pagpapasya niya. Kaya nagbalik loob sa pagiging sundalo. Sinaoli ang medalyon at ang libreta pero hindi tinanggap ng matanda. Aniya, magagamit ng binata sa bagong landas na tatahakin. Nilinaw rin na hindi lang sa labanan ng aswang at elemento gagana ang medalyon. Malaking tulong ito sa pakikipagtuo sa digmaan. Nung una hindi naunawaan ni Candido, pero nang dumukot ng baril ang matanda, pinaputukan siya. Hindi tinablan. Dito naintindihan ang ibig sabihin. Pagbalik ng kampo, kinausap ang nasa katungkulan. Natuwa dahil isa si Candido sa maaasahan. Sakto rin, nangangailangan ng dagdag sundalo para sa pakikipaglaban. Muling pinadala si Candido sa kabilang panig ng bansa upang sugpuin ang pananalasa ng rebelde. Para siyang tangke de gera, siya pa ang nauuna sa digmaan at ang mga kasama niya ay nasa likuran, protektado ng lakas ni Candido. Madali nilang nasusugpo ang mga kalaban nang dahil sa taglay niyang kapangyarihan. Kaya naman sa paglipas ng panahon, nabigyan din siya ng bansag, taong bakal na nagtatangan ng Sator Coronados. Para sa mga interesado sa pabasa, readings ng iyong pangalan at kapalaran at gustong magkaroon ng gamit na personal at pagbabasbas sa iyong pangalan, panoorin ang video. So sa mga kabayan, September 1 na, available na ang pabasa, pamana at basbas. Pakita ko muna sa inyo kung para saan. Pabasa. Pamana. Basbas. Pakipost na lang mga kabayan para mabasa nyo yung information. Marami nagtatanong kung paano mag-order at kung pwede ba GCash payment. Pakita ko sa inyo kung paano. And yes, pwede ang GCash payment. Ito siya mga kabayan, punta kayo sa browser www.merchandise.com. Once ma-search, ito dapat yung makita ninyo, search nyo lang pabasa. Palabas tong papel, pang. Pabasa, add to cart muna, wag yung PayPal. Once ma-add to cart, proceed kayo sa cart, check out. Pagka-checkout mga kabayan, fill out ito PayPal or dito kayo sa or. Lagyan nyo lang yung mga info dyan. Information ninyo kabayan ha, sample lang itong ginagawa ko. Pag nalagay nyo na lahat ng information mga kabayan, ang piliin ninyo payment by send it. Then pay now. Ganito yung lalabas kapag ka-pay now. Ipili kayo ngayon kung anong gusto nyong pambayad. Pwedeng Cebuana, LBC, or GrabPay, Maya, Gcash. So Gcash na lang mga kabayan, then lagay ninyo yung mga information ninyo. Ganun lang kasimple mga kabayan, 20 slots available, nakuha na yung 5 slots, 15 na lang ang available mga kabayan. Habol kayo, September 1 hanggang September 5 na lang yan. Take note mga kabayan, sa website lang pwedeng orderin ng pabasa at pamana at basbas. Mag-ingat sa mga scammers.